Naku, Junel, sobrang sarap nito ah. Sabihin mo kay Nicole, salamat ha. Sobrang sarap ng pagkain na to. Sino ba kasi yung kusinero niya? Napakasarap magluto. Si Manong Ebi po yung nakuha niyang tagaluto, Nay. Simula sa araw na yon, dinayo ng mga tao ang karinderya ni Nicole. Sobrang natuwa naman ang dalaga. Pero ang kusinero niya noon, hindi ko pa talaga nakikita. Stay in daw kasi ito, sabi ni Jonel, at hindi naman mahilig lumabas. Hanggang isang araw, nakita ko na naman si Bibet na huminto sa tapat ng karinderya. Naiinis talaga ako kapag nakikita siya. Pero dahil hindi naman niya ako inaano, hinayaan ko na lang. Kaso minsan, mahirap talagang magtimpi sa ugali niya. Lalo na't hindi mo naman siya inaano, pero ang sipag niyang buhayin ang inis mo. Magandang tanghali, Nicole! Kakain ako dito, ha? Aling Bibet! Sige po, kain lang po kayo dyan. Pili lang po kayo ng ulam doon. Ihatid ko lang po itong ulam para kay Aling Gracia. Dumiretso na nun si Nicole at sinundan naman siya ng tingin ng babae. Tila hindi niya nagustuhan ang paghahatid sa akin ng dalaga ng ulam. Kaya sinundan niya ito hanggang sa tindahan at pinagsabihan niya pa. Abay, teka lang, sandali, Nicole. Yang ulam ba na yan may bayad ba yan? Naku po, hindi ko po pinapabayad si Aling Gracia. Kasi si Junel din po yung katuwang ko sa karinderya ko. Ganon? Bakit? Wala bang sahod si Junel? Meron naman po. Syempre po binibigyan ko siya at ito naman po yung pasasalamat ko kay Aling Gracia. Kasi imbis po na si Junel yung katuwang niya rito, mas akin nagtatrabaho yung anak niya. Malamang, kailangan din ng trabaho ng anak niya. Hindi yung ginagawa niya lang buhay dito sa bigasan niya. At yung ulam na yan? Hindi porket nagtatrabaho sa'yo ang anak niya, obligasyon mo na rin ang ulam nila. Hindi ba siya marunong magluto? O wala siyang pambili ng ulam mo? Wala na akong pambili ng ulam kasi inutang mo. At bakit ka ba nangingialam? Hindi naman ako nanghihingi kay Nicola. Kasalanan ko ba kung mabait itong batang to sa akin? Ang sabihin mo, kaya mo pinupunin kasi naiinggit ka. Hay! Ano pinagsasasabi mo dyan na naiinggit? Hoy Karen! Maayos lang naman ang samahan namin ni Nicole. Nagtutulungan kami dito at kayo, wala kang tutulong sa kanya. Ay nako Nicole, baka humingi sa'yo ng pabor yan ha? At baka umutang din yan ng ulam mo. Huwag na huwag mo yan pauutangin. Bahala siyang magutom dahil hindi naman yan mamamatay agad. Papayat muna yan bago mangyari yon. Ay talagang ikaw na babae ka, ha? Halika nga dito! Alin ko? Ano ba? Ano ko? Ano ba? Teka lang po, huwag naman pong ganyan! Hoy! Bitawan mo yung nanay ko! Justin! Tawagin mo nga yung ulam mo, please! Opo, ate! Teka, tumigil nga kayong dalawa! Aling Gracia, Aling Bibet! Tama na ho yan! Akala mo siguro dahil mas malaki ka, hindi kita kaya, ha? Eto sa'yo, ilulublob kita dyan sa klase ng bigas kong paborito mong utangin. Ang tagal-tagal na ng utak mo, pero hindi ka pa rin nagbabayad. Tinalo mo pa yung mga taong naghihikaw sa buhay kung makautang ka. Kasalanan ng asawa mo kasi pinautang niya ako ng pinautang. At magbabayad lang ako kung siya ang maniningil sa akin. Aba, nakapal naman talaga ng mukha mo. Akin na nga at babawasan natin ang balat niyan. Patay na ang asawa ko, kaya walang maniningil na Orlando sa'yo. Walang iya ka talaga. Yun na nga! Patay na siya kaya hindi ako magbabayad! Bakit na ako magbabayad kung ubos na ang buhok ko sa'yo? Ikaw kaya ang ngudngud ko sa bigas, ha? Ito sa'yo! Alam ko, hayop ka talaga. Bago pa lang po nag-aaway ang babae. Malakas kaya wala kang magagawa! O ano, ha? Ano? Kaya mo pa? Wait, nga nga. Aling Bibet! Aling Gracia! Tama na po yan! Bitawan niyo na po siya, Aling Gracia! Bitawan mo nga ang kamay ko, Nicole! Sumusobra na tong babaeng to eh! Hindi porket may negosyo siya! Hay! Hindi nga yan sa'yo eh! Kung hindi ka lang naging asawa ni Orlando, wala kang bigasan ngayon! Ba't malas mo kasi hindi ikaw ang asawa niya? Tama na ho yan! Ano ba naman kayo? Nasasaktan na kayo pareho eh! Aling Bibet, pakawalan mo na si Aling Gracia! Ano ba naman kayo? Hoy!
Ano ginagawa mo sa nanay ko? Diyos ko naman, Junel! Tulungan mo nga ako dito! Ayaw nilang tumigil eh! Hindi talaga ako titigil hanggat hindi nabubura ang mukha ng babaeng to! Kung hindi ka lang sana epal noon, ako sana ang asawa ni Orlando! At ako sana ang may-ari ng bigasan na to! Ano ba pinagsasabi mo? Bitawan mo yung nanay ko! O ayan, lumabas din ang katotohanan. O sige, ipahintay mo sa mga anak ko kung gaano ka kapatay na patay sa tatay nila. At hanggang ngayon, hindi ka pa rin makalimot. Ano? Crush mo talaga si tatay, Aling Bibit? Patay na patayin sa tatay mo, anak. Kaya yan naghihimutok sa galit sa akin eh. Kadiri naman ho kayo, Aling Bibit. Ang tanda-tanda niyo, pa ganyan-ganyan ka pa? Bitawan niyo nga yung nanay ko. Alisin niyo yung kamay niyo. Eh ano naman ngayon kung may gusto ko sa tatay ninyo, ha? Baka gusto mong magtanong sa nanay mo kung paano niya inagaw ang tatay niyo sa akin. Hoy, ikaw na babae ka, wala akong inagaw sa'yo. Ingrata ka. Niligawan lang naman ako ng may gusto sa'yo. Aling... Laro ka ng laro dyan. Magjowa ka naman. Ano ka naman? Wala akong time sa ganyan mo. Hindi wala akong time. Kung dyan sa paglalaro, may time ka sa pagjowa, wala. Try mo sa litmat. Gusto sa'yo. Aling Bibit, kung lag na lag mo yung tatay namin, naku, malaya ka pumunta sa sementeryo. Tabihan mo siya doon. At saka, nakakatawa naman pala na crush mo yung tatay namin. At mabuti na lang, hindi ikaw yung naging nanay namin. Makapangit sana kami. Abang kapulo kong batang to, ah! Hoy! Kung nagkano kami ng tatay niyo, hindi kayo ang mga anak namin! Eh, tama na nga ho yan. Hindi ba kayo naalibad pa rin sa mga pinag-uusapan nyo? Aling Bibit, hindi ka na teenager, paalala lang ha. Ang tanda-tanda nyo na ho, mahiya ho kayo. Saka ikaw naman, Nay. Pumatol ka na naman sa crush-crush na usapan na yan. Tumigil nga kayo. Aba't kasalanan ko pa ngayon. Anong magagawa ko kung talagang intensyon niyang pakialaman ako para pumatol sa kanya? Kasi nga gustong-gusto ng babaeng to ng away eh. Pinagbibigyan ko lang at hindi ako natatakot sa kanya. Dahil teritoryo natin to. Aba, hindi ako magpapaapi, anak. Gusto na ba yung ginaganon ako, ha? At sino ba tong babaeng ito para katakutan ko? Aber, magkalagkaran kami sa barangay. Alam ko ako ang mananalo. Nay, ibig ko lang sabihin eh, hindi na bagay sa inyo kasi mga gurang na kayo. At saka kayo naman ho, Aling Bibit. Kung wala po kayong pambayad sa ngayon sa utang nyo, umalis na ho kayo. Pwede ka lang dito kung magbabayad ka na ng utang. Hindi yung guguluhin niyo pa yung nanay ko. Oh, hindi aalis! Ang pangit-pangit naman ang pwesto niyo, masyadong mainit! Padabog na umalis si Bibet noon. Hindi na natuloy ang pagkain niya sa karinderya ni Nicole. At ako naman, matapos kong huminahon ay nagpahabol pa ng sermon ang panganay ko. Pero sinuri niya naman kung nasaktan ako. Meron akong gasgas sa anit ko dahil sa pangngod sa akin ni Bibet sa lagayan ng bigas. Matigas kasi yon dahil gawa sa kahoy. At si Nicole noon, nagpaalam na lang muna na bumalik sa karinderya niya dahil nga maraming tao. Nay, nakakahiya kay Nicole. Kitang-kita niya yung gulo niyong dalawa. Eh, syempre, sinakto ng babaeng yun na nandito si Nicole eh. Nay, doon muna ako sa kabila. Tutulungan ko muna si ate Nicole. Ang dami po kasing tao sa loob eh. O sige anak, Eh ano ba, Nay? Napilayan ka ba? Eh, nako. Sigurado